Guys, update po tayo ngayon guys. Nandito si tatay ngayon po dito sa may CR na to. Dito po siya sa bagong bahay natin. Nirequest po natin siya para po may tanong po natin kung totoo po ba talaga yung ipinapaabot ni Peter Cayetano. Kasi po ito po yung pinasa po sa atin na link. Si tatay Digong po daw ay nawawala, kaya subukan po natin. Baka po matagal na po ito. Kaibigan, tay. Salamat po nandito kayo. Meron po nagpasa sa atin ng link. Si tatay Digong po daw ay nawawala daw. Totoo po ba ito? Kailan po ito nawawala? Ito po yung nakuha natin sa mga followers natin. Pumasa po ng link. Si Peter Cayetano talaga yung nagpaabot. Nawawala po daw si tatay. Kaya gusto kong malaman kung alam po ba ninyo at makikita po ba ninyo kung saan po ngayon si tatay Digong. Oo nga, kasi nag-alala na po yung mga tao ngayon dahil po ay kakatapos lang po ng butuhan at siya po talaga yung naihalal po doon sa Davao na maging mayor po ngayon. Kaya pwede po bang matingnan nyo? Salamat po sa inyong pagtugon sa pagpunta po nyo dito sa bahay natin. Ano po? Ha? Sige po tayo, sige. Guys, ito po yung sabi ng ating kaibigan. Ipapaabot natin sa inyo. Huwag po tayong mag-alala. Safety po ngayon si tatay Digong. At malakas na po siya ang kanyang katawan ngayon. Salamat po kaibigan. Nag-alala po kami dahil po wala talagang alam po yung ibang mga nakapanood doon kasi kung saan po daw sa tatay. Kaya gusto po daw nilang malaman sa inyo. Kaya salamat po sa inyong pagpunta dito ngayon sa bahay natin. Ha? Oo nga, salamat po. Kaya, ngayon po guys, meron po ipapaabot sa tatay sa lahat po ng nag-alala na huwag po kayong mag-alala dahil po si tatay, meron ng impormasyon ang ating kaibigan na makakabalik. Kailan po ba ito makakabalik? Malapit nang makakabalik si tatay Digong. Salamat po. Kasi grabe talaga yung mga kababalagan po nangyayari sa social media tayo. Kasi ipinapaabot po nila talaga yung na si tatay Digong nawawala. Kaya guys, pasensya na kayo guys. Hindi ko masyadong nilakasan yung boses natin. Baka magtaka yung mga tao dito. Baka po sabihin po nila na meron tayong inilagay po dito. Baka meron po sila mga pakay din na hindi maganda. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kaibigan. Tay. Ang manok guys, ang manok. Sige lang kaibigan maraming salamat po sa inyong pagpunta dito. Kaya, guys, sa lahat po ng mga nag-alala po kay tatay Digong, huwag kayong mag-alala. Nasa safety ang kalagayan po ni tatay Digong. Tay? Ang babala lang po niya ngayon sa lahat po ng mga nanalo, huwag lang po kayong magkampanti. Sa lahat po ng mga nag-alala po kay tatay Digong, huwag po kayong mag-alala dahil po malapit na makakabalik si tatay Digong dito sa atin, dito sa Pilipinas. Hindi magtatagal at dito na yung malalaman. Kaya napaka swerte natin. Ngayon po, meron lang po akong itatanong sa aking kaibigan kung maituloy po ba talaga yung impeachment ng ating Vice President. Itatanong natin po kaibigan. Gusto kong malaman, meron po ba kayong update tungkol po sa impeachment ni tatay ni Vice President? Sa tingin po ninyo, matutuloy po ba? Nako, swerte naman po yung pinipilaban guys. Sara Duterte, lahat po ng mga supporters ng mga Duterte ngayon, huwag kayong mag-alala. Hindi na po delikado ang kalagayan ni Ma'am Sara Duterte. Wala na pong
problema dahil po marami po nga nanalo, lalo na po yung PDP laban ngayon ay sobrang lakas na po nila, lalo na po si Amy ay nanalo din. Sabi ng ating kaibigan, kahit pa anong gawin nila, hindi talaga ma-impeachment. Tay? Grabe, hindi ko talaga inasahan ito. Napaka-bliss talaga. Guys, dito po nyo mapanood guys ilang dekada na mayagpag ang mga Duterte sa politiko. Kung masamang tao sila, tao talaga ang maghuhusga. Magpapasya kung iboboto pa sila. Bakit po binoto pa sila ngayon? Ilan po ang boto ni Nograles ang nakuha? Kahit nasa Netherlands tatay, hindi po siya nakapangampanya, pero bakit po hindi po naka 1/4? No? Sobrang taas po ang agwat po ng bilangan. Kaya dito po nyo mapapanood guys, kung masamang tao ang mga Duterte, yung kapitbahay mismo ang maghuhusga, no? Hindi talaga pwede na maniniwala tayo sa mga haka-haka lamang, sa mga paninira, sa mga kalaban manggod ito ng mga politiko. Ginawa nila itong paninira. Pero dito po ninyo malalaman ang legit na ugali ng mga Duterte. Kung masama sila guys, hindi na yan nila iboboto yan. Davao yan eh. Di ba kaibigan? Maraming salamat po sa inyong pagtugon taya. Ano po? Hindi ka na magtatagal? Sige po. Sige po guys. Si tatay po, diretso-diretso po ang kanyang pag-alis dahil po meron po daw sign po ng kanilang kasamaan doon na kailangan po na makabalik si tatay, no? Tatay ni Siuto, para po ay malaman po naman po kung ano pa ang mga update. Ito po ang sinabi po ng ating kaibigan, huwag kayong mag-alala sa kalagayan ni tatay. Digong safety po siya ngayon, at saka si Vice President, yung impeachment ay wala nang problema dahil po ay napaka swerte po talaga nila, no? Hindi, iwan ko lang kung bakit po ang daming mga paninira pero wala pa rin silang hindi po nananaig talaga yung paninira ng mga tao sa mga Duterte, lalo na yung mga kalaban. Kaya nagpapasalamat tayo, tapos na po ang halalan. Lahat ng mga Duterte na mga politiko ay lumusot, no? Magkapatid lumusot. Ito po yung tanda na mabuting tao sila. Huwag po lang tayong maniniwala sa mga paninira, kasi ang mga paninira ang galing po yan sa mga kalaban po nila, mga politiko. Hanggang dito na muna guys, kasi wala na si tatay po. Hindi ko inasahan na makapunta si tatay dito sa ating bahay na bago.